Ito mga kapadyak, yung Kenz Tyrant X3. Pinahiram tayo ng Kenz Bikes Philippines ng buo na Tyrant X3 para mabike check natin, matesting din natin. Sabi nila, ipademo ko din daw to dun sa iba, ipasubok tapos humingi ng masasabi ng mga rider. Sa susunod na video natin gagawin yon. Sa video na to, ibabike check lang muna natin itong Kenz Tyrant X3 na binuo ng Kenz Bikes Philippines. Para magka-idea kayo kung ano ba yung mga parts na pwedeng gamitin, pwedeng isalpak kung sakaling nagbabalak din kayo mag-setup ng Kenz Tyrant X3. Para sa inyo yung video na to, bike check muna tayo. Yung frame, ito yung X3. Syempre, pangatlo na siya sa series ng Kenz Tyrant na nilabas ni Kenz Bikes Philippines na budget all-mountain hardtail frame. Na dito naman sa atin, kung ganong setup, kung medyo progressive na yung geometry niya, kung medyo modern na, pwede mo naman siyang gamitin sa mga gravity trails dito na kung saan doon din naman nagpapakalera ng mga enduro, downhill race, pwede mo naman gamitin to doon. Etong Kenz Tyrant na series, karaniwan ko rin ito nakikita sa mga nilalaroan ko ng mga gravity races, especially sa hardtail category. Ang dami ko nakikita mga naka-Kenz. Pwede naman kung doon mo siya gagamitin. Etong frame na to, geared to sa mga gustong pumasok sa trail riding pero limited lang yung budget nila. Kung pang budget lang yung frame nila pero gusto nila lang mayroon ng modern na geometry na swak para dun sa ganong klaseng MTB discipline. Ito yung isa sa pwede mo-consider, itong Tyrant X3. Hindi ko na i-detalye yung specifics nitong frame na to kasi gumawa na ako ng frame check video dito sa frame na to. Kung hindi nyo pa yung napanood, panoodin nyo na lang din. Link na nyo sa description or dyan sa cards. Pwede nyo panoorin mamaya. Ito yung isa sa 4 na colorway. Glossy yung finish. Yung mga X2 dun puro matte yung finish eh. Ginawa nila sa X3, puro glossy na yung finish ng frame nila. Glossy white, etong other color parang hindi ko alam kung anong tawag dito pero parang aquamarine. Medyo metallic yung dating niya. Tapos meron siyang yellow na decals. May kalmot dito. Trademark ng Kenz Tyrant series. Andito sa harap, yung aluminum na head badge, yung emblem ni Kenz. Tapos may Kenz logo doon sa chainstay. Dito sa ilalim, dito nakalagay yung frame size. Ito is medium na 29er. Hindi ko pala nasabi dun sa previous video na ginawa ko na kung gusto mo ng 27.5, yung small size yung dapat mong piliin. Tapos kung medium naman and large, 29er yung wheel size na nire-recommend na gamitin mo dun, sabi ni Kenz. Sa Tyrant X3, wala siyang specific na 27.5 tapos may small, medium, large. Tapos 29 na may small, medium, large. Walang ganun. Mangyayari lang kung anong frame size yung swak sa'yo, susundin mo lang yung wheel size na pwede dun. Sa small, 27.5. Ang mangyayari kasi pag yung small, kinabitan mo siya ng 29er, medyo mataas yung magiging BB niya. Aangat siya. Kasi hindi siya dun design. Kaya mas okay na sundin natin kung ano yung nire-recommend ng manufacturer na gawin nating setup. So yung fork nito is Fox 36. 36mm yung taba ng stanchions, 160mm yung travel. Para sa akin, yun na yung pinaka sweet spot na setup na gagawin mo sa isang hardtail all-mountain enduro frame. 160mm na travel, okay na yun. Pero according to Kenz, pwede ka pa naman daw mag 150 hanggang 180, so depende sa wheel size na gagamitin mo. Pero ako, kung ako magbubuo ng ganito, 29er, 160 travel, okay na ako dun, happy na ako dun. Gawin lang natin, sundin lang natin kung ano ba yung nire-recommend ng manufacturer na haba ng suspension. Kasi, syempre, dun nila dinesign yun. May iba kasi yung ride, tapos pwedeng ma-compromise din yung frame. Kung sosobra mo ng travel, kung kukulangan mo naman, magiging iba yung ride quality niya. Hindi na kasi siya dun design. Eto, 36 yung taba ng stanchions. Usually, ganyan yung magandang gamitin talaga pag medyo mas aggressive mo na siya ginagamit. Kung 35, okay pa naman. Kung 34, mabiting ka. Pero kung 32, sobrang pait na ng 32. Lalo kung papahabain mo pa yung travel. So, hindi ko na nire-recommend yung ganun. 34 yan, medyo okay pa yan. Kung talagang budget na budget, yung setup na gagawin mo. Tapos sa drivetrain naman, nakalagay dito is 1x12 speed na SRAM GX Eagle components. SRAM GX yung crankset, DUB or DUB yung bottom bracket kasi yun naman yung pares dito sa GX crankset. Tapos threaded kasi threaded yung BB shell nitong Kenz Tyrant X3. 32T yung laki ng chainring dito sa harap. Tapos dito sa likod yung cassette niya, SRAM GX Eagle cassette din na XD drive 1052 yung gear range niya. So 10 yung pinakamaliit, 52 yung pinakamalaki. So etong setup nito, kung pangahunan, hindi ka na mabibitin dyan. Yung RD, SRAM GX na RD. Tapos yung shifter naman, SRAM GX din. Sobrang lutong ng shifting. Sobrang crisp at responsive ng shifting. Before kasi nakasubo ako ng SRAM, kaya lang SX lang. Iba pala, ibang-iba pag GX na yung gagamitin. Ramdam mo yung talon ng improvement sa shifting performance. Siguro yun dun din sa
performance nung RD. Siyempre, GX na yan eh. Yung brake set naman na nilagay dito ni Kens is yung latest version ng Hope hydraulic brakes na. Ito yung Hope Tech 4 B4 na brakes. Quad piston, front and rear yung nakaset up. Sa astig to kasi meron siyang dalawang knobs dito na toolless. Pwede mong pihitin para ma-adjust mo yung reach tsaka yung bite point niya. Yun yung sabi sa akin, yung isa is for bite point. Hindi kasi ako ganun ka-familiar pa sa mga hydraulic brakes ni Hope kasi hindi pa naman ako nakagamit nito before. Ngayon masusubukan pero first impression, napakaganda ng feel ng piga niya. Ramdam mo yung pag-modulate niya, yung modulation. Compared sa Shimano, parang mas madali siyang i-modulate yung pagpiga dito sa mga Hope na hydraulic. Tapos syempre, quad piston, sobrang lakas. Yung rotors naman na andito is 180 front and rear. Dito sa likod, meron siyang nakalagay na adapter kasi etong stock nitong frame na to, 160 para walang adapter. Tapos kung magwa 180 ka or 203, hindi mo na gumamit ng adapter para dun sa caliper. Dito naman sa fork, wala na nakalagay na adapter since etong fork na to is rated pa 180mm na laki ng rotors. Hindi pa nabebed into, hindi pa kasi nararide itong bike na to. Sabi ni Kens, Hope rotors daw dapat kakabit yan, kaya lang wala sila stock. Yung wheelset naman is Fan Phantom yung hubs, front and rear. Dito sa likod, XD yung drive syempre. 148mm boost sa likod, boost din sa harap. Yung rims, Fan Phantom rims din na AM40. Ganyan yung rims na gamit ko dati sa hardtail ko na nilipat ko na ngayon sa full suspension ko. Sobrang solid pa rin ngayon. Until now, wala pang dent. Sobrang tibay. May mga gas-gas lang kasi sa mga semp lang tumatama sa bato. Pero matibay siya. Hanggang ngayon hindi pa nawawala sa pagkaka-align. Hindi pa nadadali yung rims. AM40, AM siguro all mountain. Tapos yung 40 is outer rim width niya. Malapad talaga. Tapos yung inner is 35. So sweet spot na rin naman na gamitin doon is 2.4 na lapad ng tires. Yun yung pinaka minimum siguro. Kasi hindi rin naman magandang gumamit ng sobrang lapad na rims sa manipis na tires. Kaya 2.4 okay pa naman sa ganyang setup. Yung setup dito is naka-Maxxis dissector sa likod, 29/2.4 yung lapad. Yung dissector, panlikod talaga yan. Also dito sa harap na Assegai siya, 29/2.5. Yung Assegai pang harap talaga, yan magandang gamitin. Pero pwede mo siyang gamitin sa likod. Yung dissector, panlikod talaga yan. Pag ginamit mo sa harap, baka mabitin ka. Usual na setup na ginagamit, dissector sa likod, Assegai sa harap. Ganyan din yung setup ko before bago ako nagpalit ng ibang brand ng tires. So Maxxis tires, XOTR nga lang pero pwede na. Yun nga lang, naka-setup lang to ng may inner tube, hindi siya naka-tubeless pero gamitin na rin natin. Sana lang hindi ma-flat, sana hindi matusok pag ginagamit sa trip. Pero tubeless ready naman, pwede mo i-tubeless yung ganyan, yung Maxxis na ganyan. Tsaka yung rims. Other components, yung seat clamp is fan na seat clamp. Dropper post, E13 na dropper post. Saddle is DDK saddle, may Kens branding. I believe galing to sa Kens na built bike. DDK na brand, magandang klaseng brand naman yan ng saddle. Isa sa mga matagal nang gumagawa ng saddle yan, si DDK. Yung dropper post lever is fan. Sobrang solid ng feel ng pag pinipindot siya. May mga dropper post lever kasi na pag pinipindot parang pakiramdam mo mababali. Ito sobrang solid. Ang ganda pa. Hindi makunat pindutin. Smooth. Yung pagpiga tsaka pagbalik. Ang galing. Sarap nito. Yung stem is Spanx split na 35mm yung clamping. Split 35 na nakalagay dito. Siguro yun din yung haba. 35-35. Yung split, ito yung magkahiwalay yung faceplate. Separate siya. Hindi siya magkasama. Ang napansin ko dito sa Spanx split, hindi sobrang taas nung stock height niya. So kung ang nangyari sa'yo, yung fork mo, nasobrahan ka sa pagputol ng steerer tube, maiksi na yung steerer. Ito yung pwede mo ma-consider na gamitin na stem kasi nga mababa lang yung stock height niya. Handlebar naman, Spanx din na Vibrocore Spanx Spike. Ito is 40mm yung rise, tapos 35mm din yung clamping. May Vibrocore tech siya na nakakatulong para mag-absorb ng vibration para hindi sobrang sumakit yung kamay mo. Hindi ka masyadong mag-arm pump. Ganito rin yung gamit ko sa bike ko ngayon na sobrang solid. Ramdam ko rin naman, di na ako nag-arm pump ngayon. Ang galing nga. Ewan ko kung dahil sa fitness or nakatulong yung bars, pero yun yung experience ko. Ito nga lang is 40mm yung rise yung gamit ko, 25 lang. So mas mataas yung rise nito. Tapos 800mm pa to, hindi pa to nakakat. Nahabaan nga ako eh. Parang gusto ko nga ikat. Kasi nga ang hirap pag sobrang haba ng handlebars. Grips naman, fan na lock-on. Ang ganda. Ewan ko kung anong tawag dito sa pattern nito. Parang waffle yung pattern. May umbok dito sa ilalim para sa kakapitan ng daliri mo. Tapos lock-on na siya kaya hindi naman basta-basta mabubunot. Ang sarap din ng feel sa kamay. Kahit wala kang gloves, pwede. Pero ako hindi kasi ako sanay ng walang gloves kasi pawisin yung kamay ko. Wala pa nakalagay na water bottle cage dito pero pwede mo siyang lagyan. Ayan pala yung itsura ng grommets niya. Hindi ko kasi napakita sa frame
frame check video ko yung grommet. So ayan, may grommets na nilalagay dyan para sa butas na ginagamit nung cable routing para sa dropper post. So sobrang linis. Yung total cost ito hindi ko alam kasi hindi naman sa akin tong bike, kaya hindi na kung magkano yung tinotal nito. Pero kung medyo familiar kayo sa mga parts, masasabi nyo na kargado tong setup nitong Tyran X3 na to, na hindi siya budget build. Pero makakapag-setup at makakapag-setup pa rin kayo ng budget setup ng Kenz Tyran X3. Pipiliin nyo lang yung mga parts na ilalagay nyo. Meron naman, pwede nyo naman siyang masetapan ng ganun. May mga ilan din naman na mga budget parts na at the very minimum yun, pwede mo siyang gamitin kung sa trail riding, doon mo siya gagamitin yung bike na isa-setup. Meron naman, may mapipili ka naman. Nakikita ko rin yun sa setup ng iba na mga nagbubuo ng mga Tyran. Kasi syempre, itong Tyran, ang maganda kasi dito sa Tyran X3. Si Tyran, binibigyan niya ng chance yung mga nagkakaroon ng interest na pasukin yung mundo ng trail riding. Syempre, hindi naman lahat kaya mag-afford ng mamahaling frame, mamahaling mga parts, mga components kaagad-agad. So yung iba gusto lang masubukan, tapos kung magustuhan, itutuloy, mag-upgrade. Ganun naman yung nangyayari. Okay din na meron ganito na budget frame na pwedeng masetup ng mga nagbabalak na mag-trail. Pag bago ka pa lang naman, di ka naman sobrang extreme na yung mga ride na gagawin mo na mapapatalon ka sa mga sobrang taas, magdadrop ka sa mga sobrang mataas. Kasi syempre, newbie ka pa lang, hindi mo pa naman kayang gawin yun. So isa pa to sa pwede mong maging panimula na frame. Pag nag-progress ka, saka ka mag-upgrade dun sa mga mas mamahalin na mga brands, diba? Ganun lang. Kung nagbabala ka na magbuo ng MTB na mas geared sa pag-trail, ito yung isa sa pwede mo ma-consider itong Kenz Tyran X3. Kung pipili ka kung X2 or X3, mag-X3 ka na. Kasi kung ano ba yung mga naging issue sa X2, inayos na dito sa X3. Kung ano yung mga issue na yun, panoorin nyo na lang doon sa frame check video na ginawa ko. Lalagay ko dyan. Also, nasa description din. Tapos dito pala, yan, maayos yung cable routing niya kasi ginawa dito is nakamoto setup siya or Euro orientation ng preno. Yung kaliwa niya panglikod, yung kanan niya pangharap. So ganun yung ginawa, kaya ayan, malinis na rin tingnan. So yung iba preferred yan, pero ayan, pwede naman dyan. Yung pedals pala nito is pang Uzi na flat pedals. Ang hahaba ng mga pins niya, siguro sobrang kapit yan. Hindi ko pa rin man nasusubukan, pero sikat naman yung pedals na yan na pang aggressive din. Solid setup na rin yan. Bike check lang muna sa video na to, gagawa natin ng separate upload yung pag-test natin dito, pag ira-ride na natin siya sa trails, and also ipapagamit kasi natin to sa ibang mga riders. Hingan natin sila ng feedback kung ano ba masasabi nila pag ito yung gamit nila na ilusong sa trail. Abangan nyo na lang yun. Subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe para hindi nyo ma-miss yung mga future uploads natin. Kung may request kayo na topic na gusto nyo gawan natin ng video, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Kung may tanong kayo regarding dito sa binay check natin, lagay nyo lang din dyan. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.